conjunctive surgeon. Direct, ipakita nga natin. Ayan, picture number 8, please. Yung picture number 8 will show us a person na inooperahan sa mata. Ayan, nasan ka na, Direk? Ayan, so, ipaliwanag mo nga yan, Dr. Rivera. Paano ginagawa mo dyan? Yung mata kasi, yung pinakaharap na bahagi niya, ang tawag doon is cornea. Okay? Cornea. So, siya yung, kung pag tinignan yung mata, kulay brown, pero sa taas nun, talagang may salamin pa. Yun yung cornea. Okay. Siya yung pinaka-responsible para mag-focus ng ilaw dun sa ating retina. So, kailangan nakafocus yung ilaw sa retina para malinaw yung nakikita natin. So, yung cornea na yan, pwede siyang i-laser para mabago yung shape niya at yung grado lumiit. Yun. Binanggit mo yung kanina yung word na retina, no? Nasa anong retina para sa mga nanunood sa atin? So, yung retina, siya yung nasa pinakalikod na bahagi ng mata. So, kailangan dun makapunta yung ilaw or yung image para makita natin yung object na yun. At ano ang function ng retina, Doc? So, yung retina is parang kung baga sa camera nung araw, pag nag-picture tayo, meron tayong film. Kasi kailangan natin i-develop yung film kasi doon napupunta yung image. Parang ganun yung retina natin. Yun ang film. Okay. So, balikan natin yung picture number 2, Direk, ha? Habang nag-uusap kami na pwede mo kaming isama sa screen, yung conjunctivitis. Punta tayo dyan, Doc. How frequent is conjunctivitis? Ano ang dahilan nito? Tsaka, nagtitigan kayo, mahahawa ka nga ba talaga? Hindi naman. So, yung conjunctivitis, siya yung tinatawag nating sore eyes. Okay? Sore eyes? Sore eyes, yes. Kaya yung common term. Conjunctivitis, pwede kasi siyang sanhin ng dahil sa bacteria. Okay? Infection siya. Pwede siyang dahil sa virus. And pwede rin siyang dahil sa allergy. Okay? Okay. So, usually, nakukuha ito kapag by contact siya. Hindi siya by airborne. So, kung wari, ako ay meron akong infection, no, bacteria. Gumamit ako ng computer, nakamot ko yung mata ko, ginamit ko yung computer, tapos may gumamit din ng computer, and then nakamot nila yung mata nila. So, pwedeng mapunta yung infection sa kanila. Hindi siya by airborne. And hindi also, airborne. Pagka mahina yung resistensya, wari, hindi nagba-vitamins or puyat, yun, mas prone silang pwede magkaroon ng infection. Ito isusugan ko yung katanungan na to, Dr. Rivera, ha. Uso sa mga kabataan ngayon pag nagpa-party-party, pagdating ng party, hazel brown ang mata o blue eyes. Tapos, nakakalimutan nilang tanggalin yung contact lens nila or hinahawakan nila yung contact lens without properly cleaning yung hands nila. How bad is this or how true is this? So, yung contact lens mismo, basta magandang klase naman siya, hindi naman siya masama talaga sa mata. Problem is yung pagka-poor yung hygiene or hindi talaga malinis yung paggamit, pwedeng magkaroon ng infection. Okay? And also, pag wari na isuot, tapos nakatulugan, hindi na itanggal, mas prone or pwedeng magkaroon ng infection yung mata. Which is delikado kasi ang nagkakaroon ng infection, yung cornea o yung sinabi kong salamin ng mata, mahirap gamutin pag nagkaroon ng infection. So, kailangan talaga maingat pag gumagamit ng contact lens. Ayun. Kailangan siguraduhin maayos yung contact nagpapayo lens. Na si Dr. Rivera sa inyo, ha? Yung mga mahilig mag-contact lens dyan. Alright. Doc, you mentioned cornea, no? Puntahan natin yung cornea. There was a time na may isang sikat na broadcaster at artista, babae ito, na yung anak niya ay lalaki, binata, na pumanaw, pero pumayag na mag-donate ng kanyang cornea. Yes. How true is this at gaano kadalas nagagawa ito? So, yung kasing cornea natin, pwede siyang i-donate nga natin. Meron tayong tinatawag na corneal transplant. So, nalilipat siya. So, may mga patients kasi na nasira na yung cornea, pwedeng nagkaroon ng infection, pwedeng na trauma, tapos naging cloudy na siya. Kailangan na lang siyang palitan kasi hindi na siya magamot ng mga gamot. So, para mapalitan, kukuha ng galing sa donor, ililipat. At yun yung tinatawag na corneal transplant. Yun. May narinig ako na ang pwedeng makasira daw ng cornea, yung po bang mga nagwe-welding at hindi nagsusuot ng protective eyeglasses? Totoo ba yun? So, usually pag nagwe-welding, mausok kasi, nagkakaroon ng usok. Tsaka may tumatalsik minsan na parang ember, baka tawagin yun? So,
Yung usok at saka yung tumatalsik na mainit na pwedeng bakal, pwede siyang tumama dun sa cornea. Aha. So yung usok na nagda-dry yung cornea natin, kailangan natin maglagay ng lubricant pagka nag-dry siya. And then yung bakal naman, kailangan natin siyang tanggalin, and risk din sa pagkakaroon ng infection pag nalagyan tayo nun. And then, pag sa gitnang-gitna siya, kasi dun sa pinakagitna, nandun yung paningin natin, Aha. pwedeng lumabo yung paningin. Magkakaroon ng peklat dun sa cornea. So, Ayun. kailangan mag-wear ng protective goggles. Puntahan natin yung next picture natin direct, yung picture number 3, which is the subspecialty ni Dr. Rivera. Ito yung may mga visual problem o vision problem. Direct ipakita nga natin yung picture number 3 at para maipaliwanag mo direct, Doc Rivera, ano yung myopia, hyperopia, astigmatism? Please go ahead. Okay, so meron tayong tinatawag na error of refraction or yung pagkakaroon ng grado. Okay? So, yung nabanggit ko kanina, yung ilaw na papasok sa mata, kailangan niyang mag-land dun sa pinakalikod ng mata, which is the retina. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag na myopia or nearsightedness. Isa siyang refractive error. Sa pag-myopia, yung pag-land ng ilaw dun sa retina, kulang, nandun siya sa harapan. Nasa harapan siya ng retina. Hindi siya umabot dun sa retina. Okay, yun yung myopia. So, kailangan pang ilapit nung nagbabasa yung image para mag-land dun sa retina. So, nearsightedness yung tawag doon. No? Okay. Gusto niya malapit. Oo. Yung isa naman yung hyperopia, pag pasok ng ilaw sa mata, lumalagpas siya dun sa retina. So, malabo yung nakikita niya, especially yung mga malalapit, hindi niya mabasa. So, kailangan pa ng salamin para mabasa. And then yung next, yung astigmatism na tinatawag. So, yung astigmatism, isang klase siya ng grado. So, pag meron ka astigmatism, pagpasok ng image sa mata mo, hindi siya isang point lang. Parang dalawa yung pag-land niya dun sa loob ng mata. Nagkukos siya naman ng parang sabog na ilaw o kaya minsan parang tabingi yung lines. So, usually, pag ganyan, pinaka-basic is pagsuot ng salamin para mas makakita ng mas malinaw yung pasyente.